Pangulong Bongbong Marcos hindi makasagot ng maayos matapos magdemand ang ilang grupo na mag-appoint na siya ng matino, may prinsipyo at hindi nababayarang ombudsman para naman tuluyan ng managot ang mga buwayang panay ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero kapag nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-appoint ng ganitong klase ng ombudsman, ay para na rin niyang ginisa ang kanyang sarili sa sarili niyang mantika dahil kung tutuusin di umano ay siya rin naman ang pinakautak sa korupsyon sa ating bansa. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Mababatid na naging maugong ang pangalan ni Boyeng Remulla na siya di umano ay nag-a-apply sa pagka-ombudsman. Kaya naman matindi itong tinutulan ng marami nating kababayan. Kasi hindi bulag ang taong bayan sa kung anong klaseng nilalang si Remulla pagdating sa pamamahala at lalo na sa usaping pera. Kaya naman hiling ng taong bayan, we need an ombudsman who will send the crooks to jail. The advocacy group Right to Know Right Now Coalition urged President Ferdinand Marcos Jr. to appoint a competent ombudsman with firstly independent, unquestionable integrity in someone that is immune from partisan politics amid the anomalies in the flood control projects. In a statement issued on Friday, August 29, the group emphasized that the Filipino need an ombudsman that is true protector of the nation, who is fearless, independent, and incorruptible. We need and want and deserve an ombudsman who will send the crooks to jail and restore our faith in public accountability, transparency, good governance, and genuine public service. So ngayong araw na ito, nag-issue ng statement si Senadora Amy Marcos tungkol dito sa rumaragsang balita, lalong-lalo na tungkol dun sa supposedly magkakaroon ng clearance ang isa sa humaharap ng kaso sa Office of the Ombudsman. Importante itong clearance na ito dahil isa siyang posibleng requirement, doon ang posible, isa siyang requirement para ma-interview o makonsidera bilang kandidato itong naturang nag-a-apply bilang ombudsman sa nabakanting posisyon ni former Justice Samuel Martires. So, ilang araw na umiikot talaga yung balita na yon kasi nga kapansin-pansin talaga na si Justice Mariflor Punsalan Castillo na special prosecutor sa Office of the Ombudsman ay matapos siya wala pang isang buwan na ka-appoint lang niya bilang acting ombudsman, pinalitan siya, tinanggal siya at ang pinalit ay ang Deputy Ombudsman for the Visayas na si Attorney Dante Vargas. So, walang explanation ang Malacanang kung bakit biglang napalitan ang acting ombudsman. Wala rin silang sinasagot doon sa mga umiikot na balita na ang reason kung bakit pinalitan si dating acting ombudsman ay dahil hindi nare-release or hindi siya willing mag-release ng clearance para kay Secretary Boyeng Remulla. Wala po kaming documents about this, wala po kaming hard evidence on this, but we do have sources coming from, the Office of the Ombudsman and unimpeachable po ang mga sources na ito. Kung kaya't mahalaga na talakayin itong rumaragsangang balita na napapressure na daw si Deputy Ombudsman for the Visayas and acting OMB na si Attorney Vargas na mag-issue agaran ng clearance. At ang deadline para ma-issue niyan ay September 2. That's a day after tomorrow. Nakipagmamadali kasi nag-i-interview na po ang Judicial and Bar Council ng mga kandidato para mapuno ang posisyon ng ombudsman. At ang balita, included dun sa balita ang chika na ang Pangulo ay willing i-appoint yung taong nangangailangan ng clearance provided nandun siya sa shortlist. So naglabas ng statement si Senadora Amy Marcos. Basahin natin. Ayan. Sabi ni Senadora, babasa niyo ba? Ayun nga, may nagsabi daw sa kanya na si OIC Ombudsman Dante Vargas ay pinipressure ngayon. Kasama dito ang malaking halaga ng suhol. Ala, yun ang hindi ko narinig.
Sinusubukan ang kanyang karangalan mula sa ilang makapangyarihang tao para lang ibasura ang isang kontrobersyal na kaso na aking inihain. So inako na ni Senadora Amy, inaamin niya na yung kaso na final niya tungo doon sa pagkuha kay Rodrigo Duterte, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang isa sa punot dulo ng issue o emerging issue na ito. Kapag nangyari yon, sabi ni Senadora, magbubukas daw ng daan para ma-appoint ang isa sa kanila. Panindigan mo ang sabi niya, kaya nananawagan ako kay OIC Ombudsman Vargas. Please, huwag kang magpasakop. Dinggin mo ang iyong konsyensya. Panindigan mo ang sinumpaan mong tungkulin. Huwag mong hayaan na ang opisina na ginawa para lumaban sa korupsyon ay siya pang maging corrupted. Bigyan ng patas na pagkakataon ang lahat para lumabas ang katotohanan. Huwag mong ipagkanulo ang tiwala ng mga Pilipino dahil lang sa takot o pabor. At higit sa lahat, sana ipakita rin ni OIC Ombudsman Vargas ang delikadesa. Hayaan na ang bagong ombudsman ang magdesisyon sa kasong ito. Malapit na tayong magkaroon ng bago, kaya mas maganda kung dito pa lang makikita na natin kung paano niya gagampanan ang trabaho niya for the next 7 years. Okay, mahalaga yung katanungan ni Edward. Sabi niya, can the President compel the JBC to include an applicant for ombudsman in the shortlist? No. Hindi niya pwedeng diktahan ang JBC. Pero pwede niyang gawin ang ginawa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nung hindi niya gusto yung mga nasa shortlist. Nung nakita niyang wala yung pinupusuan niyang maging mai-appoint, kalimutan ko kung saan, I think sa Supreme Court yun. Nung wala yung pangalan ng gusto niyang ipa-appoint, sinoli niya yung listahan sa JBC at nagbigay ng panibagong listahan ng JBC. Pwede rin naman na isoli ni Presidente at ayoko yung shortlist niyo at ibalik ng JBC the same shortlist. So nasa sa JBC yan kung papayag sila. Okay. So, maganda yung mga unang-una, ano yung importante dito sa statement ni Senadora Amy? Unang-una, inako niya. Kulang na lang i-identify niya yung taong yon. Pangalawa, nanawagan siya dun sa OIC Ombudsman, meaning pinuntirya niya kung sino talaga ang napapressure dito. At alam niya na yung pressure na yon ay may kasamang panunuhol. Importante yung mga details na ganyan. And finally, nanawagan siya na wag na niyang pakialaman o desisyonan. Wag na niyang madaliin. Wag nang madaliin ni OIC Vargas yung desisyon dun sa kaso na yon. Kasi nga naman, hindi pa tapos talaga. So, sabi ni Ms. John, kaso member ng JBC ang DOJ, which is represented by Remulla. While wala tayong naririnig na na siya ay umatras bilang representante ng Department of Justice sa JBC. Parang masyadong conflict of interest. Hindi siya papayagan bumoto ni Chief Justice. Yan pa lang po ay hula ko, pero that's the way I think it's heading. Besides, isang boto lang siya. Hi kay Real Talk Pilipinas. Hi kay Kems Town USA. Hi Miss Delms. Okay. Maraming salamat kay Haiza Kimik, kay Ghost, kay Spartan, kay Ma'am Joan, kay Jake, kay Pompoko, kay Casey, Slugger, Zandy, Bess Hapson, Jane Briones, Tuk, Winbam, Garnet, at iba pa. Maraming salamat po sa inyo at sa partisipasyon niyo dito sa ating live ngayong araw na ito. Okay. So isang bahagi yan dun sa diskusyon ng korupsyon ngayon, hindi lang talaga flood control, ng korupsyon ngayon. May dalawa pang pangalan, of course, hindi naman natin ini-ignore na hindi lang po si Secretary Boying ang controversial dito. Andyan din po sa listahan ng mga aplikante si dating BIR Commissioner Kim Henares. Naggrabe ang mga batikos sa kanya noong panahon ni Presidente Noynoy. Marami, including the IBP, ang may mga issues with then BIR Commissioner Kim Henares. Ngayon, tungo din doon sa issue ng flood control. Nagsabi si Pangulo na willing daw siya to undergo a lifestyle check.
Ha? Who was asking the president to undergo a lifestyle check? Nangangamoy gimmick na naman itong mga sinasabi ni PBBM tungkol sa lifestyle checks. Yan. Sabi, kasi 4 days ago, nag-order siya ng lifestyle checks sa DPWH. Tinitignan kung ang mga government officials ay nabubuhay ng naaayon sa kanilang capability, kung pasok yung kanilang mga ginagastos sa kanilang kakayahan na kumita. So, ngayon, mayroong lumabas at katakataka ito. Mayroong lumabas, dapat daw ang lifestyle checks nag-uumpisa sa Pangulo. Sagot kaagad ng Pangulo, I am willing to subject myself to a lifestyle check. Bakit? Issue ba kay PBBM yung lifestyle checks? So, what are included in the so-called lifestyle checks? These are about yung mga ginagastos nila and so on. Pero to begin with, maramihan na ang buhay ni na BBM. Of course, questionable pa rin kung saan nanggaling yung pera na ginagastos nila even before the presidency. But let's leave that for later. Ang punto dito is, his lifestyle was never questioned. In fact, nobody is questioning na his involvement or non-involvement in flood control. Ang batikos kay Presidente Marcos ay yung kanyang kapabayaan, yung kanyang katamaran at yung lack of follow-up at yung lack of leadership in general. Kung may ibang presidente niyan, magkakaganyan ba ang DPWH? Aabot ba sa punto na ganito kalaki ang mga ghost projects? Magiging ganito ba kalaki ang mga issues sa national budget? Hindi lang po kasi about the corruption in flood control, it's also about the 2024 and 2025 budgets. So anong kinalaman dito? Si Presidente Marcos ay hindi naman respondent o potential respondent sa mga kaso dito sa flood control. Ang issue sa kanya is more on leadership, more on command responsibility. Bakit umabot ng ganyan? And today, of all days, nag-resign po si Secretary Bonoan. Hindi naman it's not really rocket science na isipin natin na umiiwas din siya dahil bukas mayroon na namang Senate inquiry into the flood control projects headed by the Blue Ribbon Committee. At alam niyo naman, ang presiding officer ng Blue Ribbon ay si Senator Marcoleta. So, bakit ko sinasabing gimmick? Kasi mukhang sinet up talaga. Nobody was asking about his lifestyle. Isa lang ang lumitaw na supposed, it wasn't even a news item, it was a comment made by somebody. Tapos biglang sumasagot siya. Ang matagal nang hinihingi ng mga netizens kadalasan ay yung kanyang drug test, yung hair follicle test. Nasaan na yun? Yun dinededma niya. Pero willing na willing magpa-lifestyle check. Ay, yun. Lalong-lalo na, wala naman humihingi. Nangangamoy set up. Kasi mayroong mga ganyang klase na communications tactics na sasabihin kunwari na, o sige, isubject sila sa lifestyle check. Magtatanim sila ngayon ng isang article na nagsasabing, lifestyle checks begin with the president. At sasagot naman ng presidente, all right, I will subject myself to a lifestyle check. Wala namang public clamor, wala namang maraming taong nagsasabi, mauna ka, wala namang ganun eh. Ang maraming nagsasabi ay, Mr. President, hair follicle blood test naman tayo dyan. Okay. So, hindi ba, nakakaduda naman itong si Pangulo? At hindi naman tayo rin nagdududa na kahit itong flood control ay nangangamoy communications issue. Bakit? Nilabas ito ni Presidente before there was any opportunity na makakakuha sa mga legal processes ng mga whole departure orders at saka freeze accounts. Hindi ba mahalaga yung mga yon? Hindi ba mahalaga na hindi natin mapapabayaan na makatakas yung mga taong may kinalaman dito? Hindi ba dapat sinisafeguard natin kung sa tingin natin ay mga nagnakaw itong mga to, hindi ba dapat na-freeze natin yung mga accounts? Sana hindi pa magagawa yan. Kasi the president is parang siya mismo yung nagko-conduct ng investigasyon. Nagsa-site visit siya, nagtuturo siya ng mga empty lots, tapos nagsasabi pa siya, nagagalit ako. Pero this is one of those cases na dapat inimbestigahan muna ng tahimik, nakuha ang mga dokumento, i-file yung kaso ng maayos, at kapag may probable cause na, boom, whole departure, boom, freeze accounts, pwede na. Kaso hindi yan ang nangyari. Instead, ayan, naririnig na natin. Maraming nag-apply ng travel authority, mga nagsisitakbuhan, parang mga langgam.
Pero ano ba ang ginagawa nila? I doubt kung karamihan sa kanila ay tumatakas para magtago. Hindi. Posibleng nagtatago sila ng pera. So, ang dami ngayon, hindi lang po sa HOR ang humihingi ng travel authority. Pati sa executive, meron. So, is President Marcos sincere about this issue? Nung unang lumabas ito, ang hinala namin is, gagamitin nyo lang yan sa mga Duterte, tumigil nga kayo dyan. And sure enough, hindi nagtagal matapos lumabas itong mga Disney princess, Nepo babies, meron nang humihirit. Ganito ginawa ni Kong Pulong, pero na-explain na. Ganito ginagawa sa Davao, pero na-explain din yan. Okay, ano nangyayari? Medyo sablay nga lang yung kabila, pero lumabas yan. And we expected it. Alam natin na ito ay parang nililay up nila para may panibagong pangbabakbak sa Davao at sa mga Duterte. Ito yung katakataka nga eh. Hindi naman nagreklamo ang mga taga Davao tungkol sa flood control. Ang nirereklamo nila, hindi sila pinupondohan ng Marcos administration. Sa 3 taon na kongresista si Kong Pulong last 19th Congress, siniro ang budget ng mga proyekto para sa Davao City. O, di ba? May ayuda ba sila? Wala din. So alam natin na hindi ito So alam natin na nangangamoy com strategy, nangangamoy project. Hindi naman tayo nagtataka kasi kailangan ng presidente makaproject na meron siyang ginagawa. Kailangan ma-project niya na he is on top of things, that he is being the leader. Unfortunately, kulang siya sa practice. 3 taon siyang halos tulog eh. Pagkatapos, ngayon siya biglang magsisipag. Kung kailan midterm na. Ay nako. Optics ba ito? Posible. Kung optics lang ito, posible yan. Pero posible rin na actually ang sineset up nila dito ay ang mga Duterte. And hence the lifestyle checks. Ngayon, sinasabi ni Presidente, ay willing ako magpa-lifestyle check. Sir, drug test kaya muna unahin natin. Kasi susunod na rin yon. Of course, sinabi rin naman ni Vice President Inday, sige, i-lifestyle check ninyo ako. Pero I don't doubt na maaaring may mahanap sila pagdating kina Kong Pulong, kina Mayor Baste, and all that. Kasi nauuna yung sa mga trolls nakikita natin. Humihirit sila ng supposedly designer ka-ek-eka ni Mayor Baste. Pero mas galit sila dun sa pipitsuging ilang-ilan na designer ni Mayor Baste compared dun sa mga sa mga Nepo babies. Di ba? Sabi ni Ma'am Zinia, ang kapal ng apong nyo, magnanakaw sa kabanang bayan, ngayon nag-aalisan kayo, kailangan parusahan at ang yaman nila bawiin. Sabi ni Si, ang sakit ng rebuttal. Oo nga eh. Dapat talaga, it should hurt. Ay, hindi sila tahimik. Sabi ni Jobret, pansin ko lang parang sobrang tahimik ng mga pinks, leftist at simbahan tungkol sa transparency. Actually, divided sila. May iba na nagko-collaborate na dito kay Presidente Marcos at sa kanyang administrasyon. Tapos merong iba na walang mas magaling kung di sila. Okay, bahala kayo dyan. Okay lang sa akin yun. O, sabi ni Buhay Kable, yung paggamit nila ng droga, di ba part ng lifestyle nila? Bakit ayaw niya magpa-drug test kung willing pa siya magpa-lifestyle check? O yun na nga rin eh. Di ba? Kasama na dapat yun sa lifestyle check, drug test. Kasi mahal ang droga. Para alam natin saan nagpupunta yung pera nila. Sabi ni Ina Laila, Pangilinan at Lacson nakaka-insulto sa mga privilege speeches nila, magbuo daw ng ibang committee para sa flood control investigation. Tapos si Sen Marcoleta pa daw ang nag-aaway. Major turn off kay Sen Lacson. Ang weird nga eh. Dapat sabihan niya yung presidente. Ang presidente, di ba? Lahat naman bakit ang House nagko-conduct din ng inquiry? Bawal? Anong gusto ni Senator Lacson? Sige nga, mag-motion siya na i-revoke yung resolution. Tignan natin kung ilan ang kakampi sa kanya. If Marcos wants to show off, you should not give government employees and politicians authority to travel. So, yan yun. Umulekta na siya ng mga salin nila.
Sabi ni ano ba yan? So, okay lang sa kanila yung billions na nakurakot, pero yung 125 million ni BP, sobrang OA nila sa ingay. There you go. Sabi ni Ma'am June, pati si Eric Sylvester, pabor kay Lacson. Wow, big surprise, di ba? Sabi ni Sir Allen, lahat daw po, sabi ni Attorney Libayan, kalaban ng good governance na di lang tambi daw pala ang sangkot. Blood is thicker than water. Ang natuloy daw po, natulog daw po ng mahimbing ay hindi congressman. Correct. Ayun na nga ba, matagal na natin sinasabi niyan. Sabi ni Ma'am Jocelyn, is BBM bobo? Grabe si Ma'am. Walang hiya, weak, or all of the above. Ay, naku. Ito yung masasabi ko at may ebidensya. Wala siyang leadership. Mali talaga na naboto natin siya. Wala talaga siyang capability na, yung, alam niyo yun, hindi niyo ba napansin? Dapat, wala siyang vision eh. Hindi man lang siya nagplano na, okay, this is what I envision. Andiyan na nga lahat ng mga, kung ginawa lang niyang cohesive yung kanyang mga campaign promises, magaganda naman eh. Yung mga campaign promises, kaya nga nabudol tayo eh.